Magshi-share lang po ako sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, it's my birthday. So this morning kasi, bukod sa sharing ko sa inyo, word sharing, nasa ano na po ako nasa Hope 28. So this morning, yan po yung message sa akin ng Diyos, which is really very true. Since that it is my birthday, parati ko sinasabi po kasi sa mga, pag nagba-Bible study kami ng mga kabataan, ang sinasabi ko sa kanila, not all people are rewarded to read the Bible. But God wants you to read the Bible. But there are only chosen one. Not really all. Yeah, you can read. There are people who really read Bible, but they don't understand. They just reading. Meaning, it's not easy. Not all people are given a chance to have a wisdom from God. Yung pala yun. Kailangan may wisdom ka from God pag nagbabasa ka ng Bible. So, totoo po yun na napakahirap. Kaya nga po ito yung napili kong mission to share the words of God through this sharing words ng Bible. Ito talaga napili ko kasi alam kong maraming hindi nakapagbabasa ng Bible because of so many reason. So this morning, ang message niya sa akin is, at sinabi niya sa lahat ng tao, ang pagkakaroon ng takot kay Lord ay karunungan. Take note this is Job chapter 28. Ang pagkakaroon ng takot kay Lord ay karunungan. Kapag may takot ka pala kay Lord, meron kang karunungan. At ang paglayo sa masama ay katalinuhan. Yun po ang pinakamahalaga. Kung gusto niyo po magkaroon ng wisdom from God, kailangan po lumayo kayo sa mga masasama. Dahil yun po ang katalinuhan. Wisdom from God. At yung paglayo mo sa masama ay yung po tinatawag nating wisdom from God. Pakinggan niyo po ito Ito ang sabi niya. The key verse in Job 28 is, the fear of the Lord, that is wisdom, and the shun evil is understanding. Same. The shun evil is understanding. Meaning talagang kailangan tayong lumayo sa masasama at gumawa ng masama. Kung gusto niyo magkaroon ng wisdom from God, na bawat detalye, details dito sa kanyang banal na salita ay inyong maunawaan para marinig nyo yung salita ng Panginoon. Walang naniniwala na nagsasalita ang Panginoon at kumakausap sa atin. The God is a Holy Spirit. So kapag nagsalita siya, sa mind din pumapasok, sa isip, pinapasok niya. Halimbawa, may sinabi siya sa'yo, eto ang gawin mo. So that is a wisdom from God. May nagsabi sa'yo, pag ginawa mo naman yun, perfect. Tama talaga. Susundin mo yung wisdom from God. This means that real wisdom is not only intelligence or riches, but living with reverence, obedience, humility, and faith in God. That is really the meaning of wisdom from God. True wisdom comes from God. Money cannot buy wisdom, definitely, absolutely, cannot buy. God sees and knows everything. Fear of the Lord is beginning of wisdom. Yung may takot ka sa Diyos, matakot ka sa Diyos, that is the beginning of wisdom. Ako po, late ko na po yan nalaman, natutunan. Kaya ako po, sabi ko sa Panginoon, bantayan mo Panginoon ang aking dila, ang aking isip, ang aking puso. Dahil natatakot ako at ayoko po magkasala. Kaya nga po pag nanonood ako ng Facebook, pag nakikita ko po yung mga ginagawa sa ating gobyerno, mga ginagawa ng gobyerno sa mga tao, nagagalit po ako. Nagagalit po talaga ako, but I'm trying to control myself. And I pray to God, Lord, please control my finger para wag akong mag-send ng message na alam kong ikagagalit mo.
Totoo po yan. To, to fear God means to honor, trust, and obey Him. A person who walks with God gains understanding and peace. Kaya kapag kayo po ay nasa Panginoon at talaga namang nagtitiwala kayo, sumusunod kayo sa mga batas niya, you will walk with God, you will gain understanding and peace. God sees and knows and everything. Even hidden things are visible to God. He understands the path we should take in life. Hindi tayo makakapagtago sa Panginoon, wala tayong matatago sa Diyos. Avoid evil is part of wisdom. Avoiding evil is part of wisdom. Kaya very thankful ako kay Lord. I'm really grateful to God because naunawaan ko na ngayon kung paano yung sinasabi nilang may takot ka sa Panginoon. Huwag kang gagawa ng masama, huwag kang mag-iisip ng masama. Napakasarap po nun. Napakasarap po nun, meron kang peace of mind. At napakasarap na ang Holy Spirit ay bumababa na makasama mo. Masarap, meron po kayong peace of mind, peace of heart. Napakasarap po. Human knowledge has limits. People can achieve many things, but there are still mysteries. Only God understands the teaches humility. Mga kapatid, it's time for us to ask wisdom from God. Dalawa lang po yan. Para magkaroon kayo ng wisdom from God. Una, sundin natin ang batas ng Panginoon. Obey the rules. Be faithful and trust God. And avoid from evil things. Lumayo tayo sa masasamang bagay, sa masasamang tao, masasamang gawain. That is the secret how to have a wisdom from God. Lahat po na nakasulat dito sa banal ng Biblia, kapag nasa inyo ang wisdom ni Lord, lahat po yan, mauunawaan nyo at isa sa puso ninyo. To God be the glory. Thank you.